ginagawa mo riyan? Napakamot ng kanyang kilay si Maria nang makita siya ng kanyang tatay sa parking lot kung saan nakaparada ang itim na kotse ni Sir Luke. Tay, wala siyang maisip na palusot dahil hindi niya inaasahang makikita siya nito. Mag-aalas 8 pa lang ng umaga, ngunit mga 10 minuto na siyang naroon dahil ayaw niyang malate sa unang date nila ni Luke, kung date nga ang tawag doon. Anong ginagawa mo dyan, anak? Tanong ulit ng kanyang tatay. May hawak itong hose, mukhang maglilinis ito ng mga kotse doon. May 18 sasakyan kasi doon na nakaparada na pagmamay-ari ng magkakapatid na Hoffman. Alis ho kami ni Sir Luke, pag-amin niya. Nagtaka naman ang kanyang tatay. Saan naman kayo pupunta ng ganito kaaga, anak? We're going to buy her school project, Mang Jose. Sabay silang napalingon sa likuran niya dahil kakarating lang ni Sir Luke. Para bang huminto ang kanyang mundo dahil napakagwapo nito ngayon. Halatang sinuklay pa nito ng maayos ang buhok nito dahil ayos na ayos iyon at bumagay ito kay Luke. He's extra handsome today. He's wearing a black sweatshirt and black pants na tinernuhan nito ng white rubber shoes. Nagpagwapo ba ito para sa pag-alis nila ngayon? At higit sa lahat, amoy na amoy niya ang napakabango nitong perfume. Natulala tuloy siya rito habang papalapit ito sa kanila. Sir Luke, good morning. Ganun ho ba? Mag-ingat po kayo ng anak ko, sir. Masaya ako at magkaibigan na pala kayo ngayon. Mukhang natuwa naman ang kanyang tatay. Ngumiti lang si Luke. Sige po, mauna na kami, Mang Jose. Paalam nito sa tatay niya. Then, he pressed the small car key controller. Umilaw agad ang kotse nito. Sinulyapan siya nito at napansin niyang tumaas ng kaunti ang sulok ng labi nito. He smiled sweetly to her. Sapat na iyon para mataranta siya, kaya naman nauna na siyang pumasok sa loob ng kotse nito. Binuksan niya ulit yung pinto ng kotse dahil nakalimutan niyang magpaalam sa tatay niya. Sige tay, alis na kami. Natataranta pa rin niyang paalam sa tatay niya. Ingat kayo, anak. Muli niyang sinara ang pinto ng kotse at lumayos siya sa kanyang pagkakaupo. Nagmadali rin siyang isuot ang kanyang seatbelt. Mukhang magkakasakit na siya sa puso dahil hindi niya mapigilan ang pagtibok nito ng mabilis. Rinig na rinig pa nga niya ang tibok ng kanyang puso, kaya mas lalo tuloy siyang natitense. Kalma girl, she's wearing a mint green dress. Isa iyon sa mga binigay ni Franz sa kanya. Saktong-sakto lang iyon sa kurba ng kanyang katawan. Tinernuhan niya iyon ng simpleng white sandals na bigay rin ni Franz. Malaki talaga ang pasalamat niya sa mga damit at gamit na binigay nito sa kanya dahil may naisusuot tuloy siya. Hindi siya makatingin ng maayos kay Sir Luke na makapasok na ito sa loob ng kotse nito. Aga mo ha. Sabi nito bago nito inumpisahan paandarinin ang kotse nito. Kadating ko lang rin. Ngumiti ito ng kaunti. Bakit parang masaya ito? Pasulyap-sulyap siya dito habang nagmamaniho ito. Let's have breakfast first. Tumango siya. Tamang-tama, hindi pa ako nag-almusal. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos napatingin ito saglit sa kanyang kamay. Hold my hand. Nanlaki ang kanyang mata nang hawakan nito ang kanyang kamay habang nagmamaniho ito
gamit lang ang isang kamay nito. Ang init ng kamay nito. Napakasarap sa pakiramdam ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Hindi ito tumitingin sa kanya habang hawak nito ang kanyang kamay. Nakasampung lunok ata siya bago siya nakahinga ng maayos. Why your hand is cold? Ha? Wala sa sariling tanong niya dahil hindi pa siya nakakapag-isip ng maayos habang hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Malamig yung kamay mo. Saglit nitong pinisil ang kanyang kamay at nagdulot iyon ng iba't ibang voltage sa buong katawan niya. Kaligo ko lang kasi sir, kaya siguro malamig pa. Muntik pa siyang mabulol sa kanyang sinasabi dahil natitense siya habang hawak nito ang kanyang kamay. Don't call me sir anymore. Pupo? You can call me Luke or anything you want. Nanako, baka magalit po yung iba. Baka sabihin, feeling close ako sa'yo sir. Napayo ko siya upang itago ang kilig na kanyang nararamdaman. Lumiko ito sa isang coffee shop. Sikat na coffee shop iyon at first time niya lang makakain doon. Nagpark ito sa bakanting pwesto. Hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Diyan tayo kakain, sir. Isang sir mo pa sa akin, hindi na kita papansinin. Tila ayaw pa nitong bitawan ang kanyang kamay. So sir naman, nahihiya akong tawagin ka sa pangalan mo. Please. Napatingin siya sa namumulang labi nito dahil napalabi ito. Hindi niya akalain na malambing ito. Diyos ko, sa sobrang suplado nito noong nakarang araw. Anong nakain nito at bigla itong nagkaroon ng paglalambing sa kanya? Sir, marupok ako. Pinaasa mo na naman ako sa mga ganyan-ganyan. Natawa ito sa kanyang sinabi. Kaya napangiti rin siya dahil ito ang unang beses niyang narinig ang tawa nito. Masarap pala iyon sa pandinig. Marupok din ata ako. Biro nito sa kanya. Sir naman, napakagatlabi siya dahil sa sinabi nito at ito naman ang napatingin sa kanyang labi. Napalunok ito. Matagal nitong tinitigan ang kanyang pinkish lips. Agad nitong binitawan ang kanyang kamay. Let's go? Aya nito sa kanya at nauna na itong lumabas ng kotse. Napanguso na lang siya dahil parang umiwas na ito sa kanya simula nang mapatitig ito sa kanyang labi. Pagpasok nila sa coffee shop, ito na lang ang hinayaan niyang mag-order dahil hindi niya alam ang kanyang o-orderin. Bon appetit! He gave her a piece of lemon cake. Hawak nito ang tinidor na mayroong maliit na lemon cake at inumang nito iyon sa kanya. Po? He's smiling at her. Ngunit nawala ang ngiti nito nang may lumapit sa kanila. Look! Bro! Sabay silang napatingin sa lalaking lumapit sa kanilang table. Gwapo rin ito at halatang mayaman. Harold? Where's Kenji? Tanong naman ni Luke dito bago nito ibinalik ang kapiraso ng lemon cake na isusubo nito sa kanya. Para bang nahiya ito sa lalaking lumapit sa kanila dahil namula ang tinga nito. I don't know, baka kinukulit na naman yung Kuya Zack nyo. Anyway, what are you doing here? Nothing. Just having breakfast. Ooh, your new girlfriend? Tanong ng lalaking tinawag nitong Harold ang pangalan. He cleared his throat. Bago pa ito tumanggi, inunahan na niya ito dahil hindi niya kayang marinig mula dito ang katotohanang hindi siya nito kasintahan. Hindi po, kasambahay nila ako sa mansyon.
Sinasamahan ko lang ho si Sir Luke. Napataas naman ang kilay ni Harold dahil sa kanyang sinabi at nanunukso nitong inakbayan si Luke. Really, Luke, ha? This early? Tumingin pa ito sa pambisig nitong relo. Samantalang tuluyan naman nawala sa mood ang gwapo niyang amo dahil hindi na ito nakangiti. Oh, I think I'm disturbing you guys. Anyway, Luke, hinahanap ka ni Cassie. Bulong nito kay Luke na agad naman niyang narinig. Nag-iwas na lang siya ng tingin at nagkunwaring hindi iyon narinig. Hindi naman sumagot si Luke at suplado itong nagpatuloy kumain. Go back to your table, Harold. Masungit nitong utos kay Harold. Oh, geez. See you around, guys. Nang makaalis si Harold, naging tahimik silang dalawa ni Luke habang kumakain sila ng cake at umiinom ng mainit na double cream coffee. Patingin-tingin ito sa kanya at marahil napansin nitong nalungkot siya. Cassie's not my girlfriend. Napatingin siya dito nang magsalita ito. He's looking at her face. Ganon ba, sir? Are you jealous? Maya-maya tanong nito sa kanya. Napaubo tuloy siya sa sinabi nito. Bakit naman ako magsisilos, sir? Napakunot ng kaunti ang noo nito. I thought you liked me. Sunod-sunod siyang napainom ng maiinit na kape. Kahit mainit-init pa iyon, ay hindi niya iyon alintana dahil tense na naman siya. Napupugian lang, sir. What do you mean? Nakakunot ang noo nito habang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi kita pwedeng magustuhan dahil unang-una katulong niyo lang ako. Who told you that? Basta sir, huwag kang mag-alala. Napupugian lang naman ako sa'yo. No deep feelings. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang mata nito. You don't think about me? Parang nagtatampo nitong tanong sa kanya. Napatabingi tuloy ang kanyang ngiti. Ano bang gusto ni Sir Luke? Umamin siyang crush niya ito? No way! Baka layon pa siya nito. Umiling na lang siya dahil hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. His jaw clenched. Do you like somebody else? Kunot noong tanong nito sa kanya. Ha? May bakang gusto? Suplado pa rin itong tanong sa kanya na para bang naiinis na ito. Siguro sir, pag sinungaling niya. Who the F? Oh, Nothing. Nawala na ako ng gana. tumayo ito at nauna nang lumabas ng coffee shop. Naiwan siyang nakatulala. Halos hindi pa nga nangangalahati ang cake nito. Nang makabawi siya sa kanyang pagkakatulala, napatayo na rin siya at sinundan ito sa parking area. Baka kasi iwanan siya nito, wala pa naman siyang dalang pera. Naghihintay na ito sa kanya sa loob ng kotse nito. Nakahinga siya ng maluwag dahil hinintay siya nito. Pagpasok niya sa loob ng kotse nito, hindi siya nito tinitignan at halatang bad mood ito. Gusto man niya kausapin ito, ngunit hindi na lang niya ginawa dahil nakasuot sa dalawang tenga nito ang earphones ng cellphone nito. Mukhang ayaw siya nitong kausapin. Tahimik na lang siyang umupo roon at nag-seatbelt. Sinimulan na nitong mag-drive. Napapatingin siya sa kamay nito. Namiss niya tuloy ang paghawak nito sa kanyang kamay kaninang umaga. Napabuntong hininga siya. Natatakot kasi siyang umamin ang kanyang feelings dahil baka magbago ito sa kanya. Mas gusto niyang ito muna ang magsabi kung may gusto ba ito sa kanya o wala dahil baka assuming lang siya. Huminto ito.
sa tapat ng National Bookstore. I'll wait for you here. Bumili ka na ng bibilhin mo. Hindi ito tumitingin sa kanya. Naku po! Wala siyang dalang pera. Ngayon lang niya naisip kung anong ipambabayad niya sa mga school projects na bibilhin niya. Lutang kasi ang isip niya mula pa kagabi. Sir, wala ho akong pera. Dapat po kasi yung classmate ko yung bibili. Kaya sa susunod lang kami bibili, sir. Nahihiya siya at nanliliit dahil wala na naman talaga siyang dalang pera. Do you have a list? Po? Give me the list. Ako na bibili. Naku sir, huwag na. Lumabas na ito ng kotse nito, kaya wala siyang magawa kundi sundan ito sa loob ng National Bookstore. Pinagtitinginan ito ng mga tao roon. Nanlalaki pa ang mga mata ng mga babae habang napapatingin ang mga ito kay Luke. Oh my God! Di ba Halfman yan? Grabe, ang gwapo. Tili pa ng isang babae sa gilid. Oo, nakita ko yan sa magazine. Siya nga yun. Sagot pa ng isa. Pa-picture tayo, dali. Nagtutulakan pa ang mga ito palapit sa kanila ni Luke. Hindi naman ito pinansin ni Luke at diretso lang itong lumakad papunta sa mga school supply section. Sir, hinawakan niya ang dulo ng damit nito upang tumingin ito sa kanya. What? Masungit nitong tanong sa kanya. Babayaran na lang kita ha? Iniabot niya rito ang listahan ng mga bibilhin niya. Kinuha naman ito ang listahan at ito pa mismo ang naghanap ng mga kailangan niya. Tahimik lang siyang sumusunod dito hanggang sa magbayad ito sa cashier. Nasa likod lang siya nito. Ito rin ang nagbuhat ng mga napamili nila at inilagay nito sa likod ng kotse nito. Nang makapasok na sila sa loob ng kotse nito, tahimik lang itong nag-drive. Sir, thank you po. Nahihiyang sabi niya dahil nabibingi na siya sa katahimikan. Hindi ito kumigbo at tahimik lang itong nagmamaniho. Nakaramdam siya ng lungkot na makarating na sila sa mansyon. Hindi siya nito pinapansin. Ito ang nagbitbit ng mga pinamili nila at hinatid pa siya nito sa kanilang kwarto ni Berna. Nanlalaki naman ang mata ni Berna at papalit-palit ang tingin sa kanilang dalawa ni Luke nang pagbuksan sila nito ng pinto. Sir Luke? Maria? Iniabot ni Luke kay Berna ang mga pinamili nila mula sa National Bookstore, kaya agad nitong binuhat iyon. Pagkatapos lumakad na ito palayo sa kanila. Ni hindi man lang siya nito tinignan at hindi man lang ito nagpaalam. Nabalot tuloy ng lungkot ang kanyang puso. Galit ba ito? Huy pala kaka, bakit kayo magkasama ni Sir Luke? At teka, ano tong mga to? Kayo na ba? Bakit parang LQ agad kayo? Sunod na tanong ni Berna. Malungkot naman siyang pumasok sa kwarto nila at dinigma niya lang ang mga tanong ni Berna. Inilagay agad ni Berna ang mga supot sa isang gilid at excited itong nakikichismis sa kanya. Hoy, magkwento ka naman, Neng. Ano yun ha? Parang may mga something. Napabuntong hininga lang siya. Wala pang 5 minuto nang tumunog ang kanyang cellphone, kaya naman nataranta siya. Isang text ang kanyang natanggap mula kay Sir Luke, from Sir Pugi. Can you please clean my room right now? Nakibasa naman si Berna sa text ni Sir Luke. Aba, at textmate na kayo. Ang haba ng hair mo. Tuwang-tuwa naman si Berna at halos kurutin pa siya nito sa tuwa. Maglilinis lang ako, ate.
agad siyang lumabas ng kwarto nila. Uy gaga, DF mo 'di ba? Nagkibit malikit lang siya at halos tumakbo siya papunta sa kwarto ni Sir Pogi.